na ako ay nahirang muna para tumayo rito sa iyong harapan. Salamat po sa mga binibigay pong biyaya, kadakilaan, kahiwagaan sa buhay ko. Maraming pong salamat. Amen. Magandang umaga po sa katanghaliang tapat na to. Ang ibibigay ko pong tema sa inyo ay pag-ibig at sakripisyo para sa Panginoon. Ang pag-ibig po natin, pag tayo'y umibig, kailangan po may halong sakripisyo. Unang-una po, ang Panginoon, kaya po tayo minahal niya dahil po sa pag-ibig niya sa atin. Ang mahal na apo, ganon din po siya. Sinakripisyo po niya lahat, alang-alang din sa atin, upang mabigyan niya po tayo ng kagalingan at upang malapit tayo sa dakilang Ama. Ang una pong magpapacilitator at tatawagin ko po para po maliwanagan yung lahat na kung paano po siya nagsakripisyo na may pag-ibig sa Diyos, si Tita Beth Chico. Salamat aming dakilang Ama sa araw na ito kung saan muli kaming mga anak mo ay tinipon mo upang maipadama mo ang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sadyang marami kang kaparaanan upang maipadama ito at sa araw na ito, sa sandaling ito, ipinadama mo sa amin ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng pag-akay sa amin, na makaniig ka namin, makatipan ka namin sa banal na lugar na ito upang maramdaman namin ang ganap na pag-ibig mo. Hiling ko po sa inyo, aming dakilang Ama, na nawa ang pag-ibig na alay mo ay huwag masayang at maramdaman ng bawat anak na inakay mo sa dambanang ito. Amen. Medyo malalim ang tema, ano po? Hindi lamang po pag-ibig, kundi sa kanya pong tema, binigay niya ang requirement sa pag-ibig. At ang requirement ay kailangan magkaroon tayo ng sakripisyo. Maging sa atin din pong pamilya, bilang ama ng tahanan, bilang ina ng tahanan, hindi po natin karakaraka maipapadama ang pagmamahal natin sa ating mga anak, sa ating mga kasama sa pamilya, kung hindi po tayo magsasakripisyo. Amen? Subalit ang pagkakaiba, pag hindi mo pa kilala ang Panginoon, ang sakripisyo mo ay nasusukat, name-measure sa pamamagitan po ng mga bagay na isinasakripisyo mo upang makamit ang ninanasa mo at maipadama mo sa mga mahal mo ang iyong pag-ibig sa Kanya. Magbibigay po ako ng halimbawa. Mahal mo ang mga anak mo, mahal mo ang pamilya mo, kaya nagsakripisyo ka, iniwanan mo sila at ikaw ay ng ibang bansa. Yung pong ganong uri ng pagmamahal na ang layunin mo para mapasaya sila, maipadama ang pag-ibig, dahil po sa gusto mong maalayan sila ng mga material na bagay, hindi po masyadong tumitining sa ating kalooban. Amen? Sapagkat meron po tayong objective. Ang objective po natin, maipadama ang ating pagmamahal sa ating mga anak, sa ating asawa, kaya tayo ng ibang bansa, maipadama ang pagmamahal. Kaya lang po, ang sukatan natin ay yung material na bagay na ating ipagsasakripisyo. Naintindihan niyo po ba? Okay po. Ang sakripisyo po, na ipaliwanag ko na po ito sa inyo, na hindi po lahat ng gawa na merong kaakibat na paghihirap ay isang sakripisyo. Magbibigay po muli ako ng halimbawa. Nagpuyat ka, sakripisyo ba yon? Wait lang po napuyat ka magdamag. Sakripisyo na po ba yon? Nagpuyat ka magdamag. Hindi pa po. Hindi pa po. Depende.
sa layunin ng pagpupuyat mo. Kung nagpuyat ka, dahil sumama ka sa vigil, inabot kayo ng alas 12 sa pagbibigil, napuyat ka, magandang bunga ng sakripisyo yan. Amen? Subalit kung halimbawa, nagpuyat ka, dahil nagsugal ka, hindi po magandang uri ng sakripisyo yan. At hindi po natin matatawag na sakripisyo yung ganong bagay. Nakakasunod po ba kayo? O, amen po. Ang sakripisyo po kasi, muli ko pong uulitin, ay galing sa salitang sakri at saka ofisyo. Ang sakri, ang ibig sabihin, sacred. At yung ofisyo na idinagdag sa sakri, ang ibig sabihin ay gawa. Sa makatuwid, ang sakripisyo ay isang sagrado o banal na gawa. Katulad po ngayon, ang ginagawa niyo po ay isang sakripisyo. Amen? Bakit? Sapagkat meron kayong pinupuhunang oras na kahit na naiinitan, nagsasakripisyo kayo para makaupo kayo, mandito kayo hanggang mamayang hapon, sapagkat meron kayong magandang layunin. Na ang layunin natin ay madagdagan ang ating kaalaman, pagkilala, pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, right at this moment, ang ginagawa ninyo ay isang sakripisyo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Sakripisyo na may kasamang pag-ibig. Sa ginagawa niyo po, sakripisyo ngayon, kanino niyo po inyaalay ang sarili ninyo? Sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon natin inyaalay ang ating oras. Sa makatuwid, ang ginagawa niyo po ay isang banal na ofisyo, isang banal na gawa. Sapagkat inyaalay natin ang bawat oras natin, bawat minuto, alang-alang sa Diyos na minamahal natin. Kaya iyon po yung ibig sabihin. Hindi lahat ng akala mo sakripisyo, akala mo sakripisyo na nga iyon. Depende po iyon sa purpose ng ipinagsasakripisyo mo. Kung mabuti ang layunin mo, sakripisyo nga. Pero kung hindi sakripisyo yon. Amen? Tayo po bilang mga inakay ng ating Panginoon sa banal na lugar na ito, may mga dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo. Ang iba po sa atin, ilang buwan ang nandirito, sapagkat meron silang hinihiling sa ating Panginoon. Hinihiling nila ang kagalingan ng kanilang karamdaman. Hinihiling nila ang katugunan sa kanilang mga problema. Marami silang mga dahilan. Subalit ang huwag nyo lang mitiin, kaya kayo nagsasakripisyo, sa bawat araw ang hinihiling ninyo, sana po tumama ako sa loto. Wala pong magiging saysa yung sakripisyo nyo sapagkat ginagawa nyo dahil kayo'y mayroong layunin na bagay na material. Kaya marami tayong magagawang sakripisyo para sa ating Panginoon. Magbibigay po ako sa inyo ng mga halimbawa. Isang uri ng sakripisyo na kung dati, ginugugol mo yung oras mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Halimbawa nga po, pagsusugal, pakikipagtsismisan sa kapitbahay, mga gawang hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, wala po iyang maging magandang ibubunga sa atin. Subalit, kung ang ating sarili ay iaalay natin sa ating kapwa upang tayo'y makatulong, upang magbigay tayo ng kagalakan sa ating kapwa, isang magandang pag-aalay ng pag-ibig na maiaalay natin sa ating kapwa. At kapag ito'y inyalay natin sa ating kapwa, inyaalay na rin natin sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, sana po habang kayo nandirito, nabubuo sa kaisipan ninyo kung ano ba ang dahilan at nandirito kayo. Hindi po yung basta nakaupo lang tayo, nakikinig. Dapat po sa bawat araw na nandirito kayo, nabubuo sa kaisipan
Ano ang magandang bunga ng aking pagpunta dito sa araw-araw? Bakit ako nagsasakripisyo? Ano ang layunin ko at ginagawa ko ito? At nawa po, makintal sa ating puso't kaisipan na ano man ang ginagawa nating sakripisyo, ginagawa natin yon dahil sa pag-ibig sa atin ng Panginoon na hindi nagsawang umibig sa atin. Isang pamamaraan upang makaganti tayo sa Kanya sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Sa kabila ng ating pagkukulang sa Kanya, hindi siya nagkulang sa atin. Amen? Pero ako, ikaw, tayo, ang dami nating pagkukulang sa Kanya. Pero kahit kailanman, hindi nagsawang ipadama ng Panginoon ang Kanyang pag-ibig sa atin. At ano po ang pruweba ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang pruweba po, ngayon humihinga ka. Di ba kapatid? Humihinga ka. Pruweba, hanggang ngayon, kahit may edad na, malakas pa rin ang katawan. Iyan ang pamamaraan ng ating Panginoon upang ipadama sa atin ang Kanyang wagas na pag-ibig. Kaya tayo, sa ginagawa sa atin ng Panginoon, mag-isip din naman tayo. Ano ba yung maibabalik natin sa Panginoon upang maipadama natin ang ating pag-ibig sa Kanya? Palagay ko po ay hindi naman mahirap sagutin. Ang magsumikap tayong sumunod sa Kanyang utos, ang magsumikap tayo na gumawa at magsalita ayon sa Kanyang kalooban. Isang napakalaking sakripisyo na po iyan na ating magagawa upang maipadama natin sa ating Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya. Ang pag-ibig po, hindi po dapat one way lang. Hindi po pwede na ikaw lang ang nagmamahal sa anak mo, pero ang anak mo, hindi ka minamahal. Hindi po pwede yan. Hindi po magiging ganap ang pag-ibig, pag-aari ng pag-ibig kung one way lang. Dapat po ang pag-ibig, two-way. Two-way po yan. Minamahal ka ng Diyos, pues, mahalin mo rin ang Diyos. At sabi nga po ng ating kapatid na facilitator, ang pagpapakita o pagpapadama ng pagmamahal sa Panginoon, nangangailangan ng puhunan. At ang puhunan po na ating gagamitin ay yung ating pagsasakripisyo upang ganap nating mapatunayan sa ating Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya. Mga kapatid, nawa po sa maikli kong pagpapaliwanag, naging maliwanag ang ibig sabihin ng tema, pag-ibig na may kasamang sakripisyo. Sakripisyo, bunga ay pag-ibig, sapagkat ang sakripisyo ay isang opisyo, isang gawa na mayroong kabanalan. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Tita Beth. Totoo po yun. Kailangan po talaga pag may pag-ibig, kailangan may sakripisyo. Katulad po namin, lahat ng mga alagad. Pag kami po ay hinirang na bilang isang alagad, kaya po kami tumutungo rin dito, kailangan po rin namin na mapuspos po kami kung ano po ang bibigay niya sa amin na kailangan mapaglingkuran natin siya sa pamamagitan po ng mga ibinigay niya po sa ating biyaya at kung ano pa po na kalakasan ng ating pangatawan. Pag may sakripisyo po tayo, may ibigay po siyang biyaya para sa atin. Ang pangalawa pong facilitator, ang kapatid po namin na si kapatid na Mirna. Salamat pong muli, Ama. Salamat po sa pagkakataong ito. Muli po, ang papurit parangal, binabalik ko sa iyo sa bawat araw ng kaloob mo na maalayan kita ng karampot kong kakayanan. Kaya po, sa tuwina, aming samot dalangin ay mangunat maghari ang iyong kalooban sa bawat pagtindig namin sa harapan at sa bawat titindig sa harapan. Amen.
Buhay po ang Diyos. Pag-ibig at sakripisyo. Nakinig na po ako sa pagbabahagi ng ating kapatid na Mami Beth Chico. Karampot lamang pong susog sa narinig kong pagbabahagi. Katotohanan po, kung sa sarili ko po kung kaya lamang ako'y magsasakripisyo at pag-aalay ako ng pag-ibig sa aking kapwa at sa ating Panginoon ay nang dahil hihilingin ko yung ganap kong kagalingan at mga biyaya, parang walang saysay. Ano po? Sa buhay ko ngayon, nais kong ibalik ang pag-ibig sa Ama. Doon sa mga karakarampot na sakripisyong aking tinatahak o ginagampanan sa bawat araw, kung paano yung kapaliwanagan ni Mami Beth, maging sa mga mahal sa buhay, sa mga alaga at kung ano-ano pa na mga sakripisyong ginagampanan. Sabi nga niya, hindi daw po fair pagka ikaw lang ang nagmamahal dun sa minamahal mo. Sabi ko nga, sa Panginoon ko na lang hihilingin na madama nung inaalayan mo yung mga pagmamahal at sakripisyong binibigay mo. Kaya po ako, sabi ko, dito sa karakarampot na to na ako'y makapag-alay ng awitin sa ating Panginoon, na may pag-ibig, naniniwala ako na sa pagtahak ko at sa pagganap ko doon sa mga sakripisyong kapahintulutan sa aking buhay, na may pag-ibig at pananalig sa Diyos na siya'y kasama ko, hindi niya ako pababayaan, siguro kahit papaano, maipagtatagumpay ko yung mga sakripisyong pinahintulot ng Amang sa akin ay magampanan. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, muli po nais kong alayan ng awit ang ating Panginoon para po sa ating minamahal na Panginoon at sa inyo pong lahat, gayon din sa ating minamahal na Apo Kunching. Ang awitin pong ito na pinamagatang Walk with Faith, na habang ako'y gumaganap doon sa mga sakripisyo na yon, dinadama ko sa puso ko ang pagtitiwala sa ating Panginoon na makakayanan ko ang lahat sapagkat kapiling ko siya ng buong pag-ibig. Salamat po. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For with faith in your heart, our God is yours to all. You never will grieve if in Him you believe. So walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seems to disappear from view, that's the time to fight on, and soon they'll all come true. He'll lighten your load as you travel lifelong. So walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by His side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down
where a smile, not a frown. So walk with me in your heart whenever you have troubles. Just reach out for his hand. Keep by your side, your constant eye, and quick to understand. You will find happiness if you let him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down, wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po, Tita Mirna. Ang susunod po natin, ang isa pong susunod ay si kapatid na Ana. Magandang umaga po sa ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi po ako mag-share, kundi magbibigay lang po ako ng ilang paalala. Bukas po ang ating gawain ay magsisimula sa ganap na 12 ng tanghali, sapagad po magkakaroon tayo ng misyon na naganapin po sa San Agustin, Candaba, Pampanga. At ang akin pong ipapaalam sa lahat, doon po sa mga kasama sa misyon, mangyari lamang po na tingnan niyo po yung mga nakapost doon po sa may choir, may whiteboard po kami doon sa ibabaw, doon po yung nakapost kung sino po yung mga kasama. Dito po sa hagdanan po ng mga alagad at mamaya po maglalagay po ako sa tindahan. Nang sa gayon po, ngayon pa lang po, alamin na po sa inyong mga sarili kung sino yung makakasama bukas. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa sasakyan, kausapin niyo po ako. Bago po ako tatalaga ng sakay sa bawat sasakyan, nakikipag-ugnayan po muna ako sa bawat may-ari. Noong nakaraang Sabado po, napagkasunduan po ng core group sa aming pagpupulong na sa mga misyon sa mga chapters, sa kanila na po magmumula ang facilitator, prayer, invocation, at ganon din po ang mga posting. Kaya kung itatanong niyo po, posting ako, facilitator ako, ba't hindi ako kasama? Yun po yung napagkasunduan. At pakiusap po, no swifting. Ibig sabihin kung saan po kayo tinalaga nakasakay, doon po kayo. At uulitin ko po, kung may katanungan kayo tungkol sa misyon sa sasakyan, sa akin po kayo makipag-usap. Nang sa gayon, maging maayos ang lahat. Bagyang-bagya lang po. Baka po kasi foul eh. Yun lang po at maraming salamat. Yung pong misyon, isang sakripisyo po rin yun dahil sa pag-ibig sa Ama. Yung po sakripisyo ng mga alagad at ng mga taong tagasunod na gustong sumama. Ang susunod po ay ito po talagang napakalaki rin po ng sakripisyo na ginaganap sa mga alagad. Lagi po siya, dahil sa pag-ibig niya po sa kapwa niya, yun po ang ginaganap niya bilang isang sakripisyo, yung magluto. Ang kapatid po na ang bibigay ko po sa inyo ay si Mami Maris. Salamat, Ama. Salamat po sa iyo. Purihin, napakaganda po ng habang nagluluto nga po ako sa taas, sabi ko, Ama, bababa ako. Napakaganda ng tema. Naririnig ko po ang bahagi ni Mami Beth na two-way po, sakripisyo na may pag-ibig at pag-ibig na may sakripisyo. Alam niyo po, habang pinakikinggan ko po ang kapatid na Beth, ito po yung pumasok sa akin. May sangkap po yung sakripisyo Sapagkat ang pag-ibig po, ang sangkap ay sakripisyo. So ang sakripisyo, may sangkap din po yun. Ano po yung sangkap? Sa akin pong pagninilay, sangkap po yun ang pagpapakababa at pagpaparaya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bilang mother of the house,
totoo po yun. Sadyang ang sakripisyo ay kailangan gawin mo itong may pagmamahal, may pagpapahalaga sa kaloob sa'yo ng Diyos. Sapagkat kung hindi mo ito gagawin na ganun, para ka lang nanood ng sine, pagkatapos, pagtalikod, na ikikwento mo, at pagkatapos ay wala na. Subalit ang isang gampanin na may pag-ibig at kasamang sakripisyo, araw-araw minimithi mo yung gawin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung aking nadarama, sapagkat kahapon po, binaybay ko po ang kaukulang senaryo kung bakit ang ating Ama ay pinagkatiwala niya yung buhay na ipinagkalob niya sa akin, kung ano yung pinagdaanan ko po. At sabi ko nga po sa inyo, kaming lahat ay bukas ang aming libro. Wala kaming itatago sa inyo. Sapagkat mas masarap pakinggan na ang karanasan na tinatalakay mo, na pagpapatotoo na niligtas ka ng Diyos at minahal ka niya, ay may sakripisyong pinaganap, subalit mayroon ding gantimpalang pinatupad. Buhay po ba ang Diyos? At ito po ang masasabi ko po na, totoo po yung Tita Mayet. Ang isinakripisyo ko po sa bilang tagapamalengke, magluluto, is yung aking pride. Amen? Isa po yan na isinakripisyo ko po. Bakit ko po ito nasambit? Sa dating buhay po ay may kaukulang karunungan na ibinahagi ang Diyos sa pamamagitan ng tao na ang tawag po sa amin ay Madam. Ano po? Sa tuwing nakikita po ako ng, bago-bago lang po ako noon, sa tuwing nakikita po ako ng mga client namin, Madam, anong ginagawa mo? Ano po? Sa una, aminin ko po sa inyo, nahihiya akong magsabi na mamalengke ako. Nasaan ka na ba ngayon? Nahihiya pa rin kong sabihin doon. Siyempre, hindi ko po alam kung ano yung magiging yugto ng aking paglilingkod sa dakong ito. Sa una pa lang. So, nahihiya po ako. Kaya, ang ginagawa ko po doon, kapag namamalengke ako noon, nakapambahay lang ako para sabihin kong para sa bahay namin. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So, balit alam niyo po ba, hiningi ko po yun ng kapatawaran sa Diyos. Sapagkat pride po yun Sabihin mo ang totoo at makakalaya ka kung ano yung totoo. Pagkatapos po nun, dumulog ako sa Ama. Sabi ko, Ama, ang dami nakakakilala sa akin. Tapos may tumutungo dito, nagpapagamot. Yung bago-bago lang po kami. Nahihiya po ako, tapos nakikita nila ako naghuhugas ng ganito, ganyan-ganyan na po. Dahil dati po, dito pa lang po kami sa baba nagluluto. Kahoy po yun, kahoy pa lang. At siyempre nagluluto kami lahat, ang daming pasyente. So, yung Madam na salita, kung aking tatanggapin, is yung Madam is na yun ay binabayaran ng pera. Amen po ba yun? So, balit sa dakong ito, ang ginampanan at pinatupad ng Diyos, yun po yung sakripisyo na isinuko ko. Buhay po ba ang Diyos? Pride. Isa po yun. Hindi ko po ito pinaabot sa inyo para maniwala kayo. So, balit kung kayo po ay nasa sa kalalagayan ko, ang tanong, kaya nyo bang gawin? Alam nyo po, ang daming test na ibinigay sa akin ng Ama sa pagsasakripisyo. Nang lumuwat na, inabot na ako ng 5 taon, at ang aking anak ay 28 years old na, at 23 years old na. Binigyan po ako ng isang bata, yung sa kapatid ko. Alaga si Angel. Bilang isang lingkod, ang hirap po, sapagkat nag-umpisa po ako sa una. Paano ko sasabihin na, Ama, pwede bang tumigil muna ako sapagkat mayroon akong batang inaalagaan? Wala pong kamalayan ng lahat, halos gabi-gabi. Alam nyo naman, ang bata, mayroong rotation ng pagtulog. At itinakda sa akin ng Ama na 3 buwan, halos hindi ako natutulog sa gabi. Dahil sa gabi siya gising. Pagka umaga, mamamalengke, lahat. So, balit salamat sa Ama. Dahil sa pag-ibig na ibinibigay sa akin ng Diyos at gusto ko ibalik sa Diyos, yung sakripisyo na yun nalagpasan. Buhay po ba ang Diyos? Ano pa? Marami. Ayokong magbilang. So, balit isa lang po yun na alam ko po na sa ganyang mga punto na kaganapan, doon lang sa kaparaanan na yun maipapadama ko sa Diyos. Na yung pag-ibig na pinadama niya sa akin, ay pag-ibig na maibabalik ko sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, mahirap
bilang pagkatao. Subalit madali kapag ang Espiritu ang tutupad. Kaya yun po yung layon sa dakong ito, na bakit kailangan natin tumanggap ng Espiritu na magbibigay lakas at linaw sa lahat ng ating ginagampanan. Upang hindi maglaban ang isip at puso natin, kundi itong dalawang ito ay maging lapat na maibigay mo sa Diyos, sapagkat ang ibinigay ng Diyos at pinadama sa bawat isa, lalo na sa po sa akin, ay naramdaman ko po na walang kulang, buong buo na ibinigay niya sa akin. Nang makayanan ko po, nang dumating po ang punto na unang taon, 2 taon, hanggang 3 taon, madalas po yan nadudoktor dahil may sakit. Sakripisyo po. Kailangan mong bantayan dahil wala kang kasama, magdamag. Subalit wala man ang katauhan, hindi mo pwedeng iwanan yung gampanin mo dito. Alam nyo naman kung anong nakaugnay, sakripisyo pa rin. Kaya, sabi ko sa Ama, kailangan gawin, kailangan labanan. Kung ano man po yung udyok ng kalaban na ikaw ay gapiin, para yung sakripisyo mo ay wag mo ituloy. Alam niyo po ba na dumarating yung punto na kapag nararamdaman ko na pong antok na, sabi nga ni Mami Beth, lahat ba ng pagpupuyat ay sakripisyo? Hindi. Sapagkat baka napupuyat ka lang sa pagtatrabaho mo upang kumita ka, hindi yung sakripisyo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kung napupuyat ka na ipinagpaparaya mo, halimbawa dumulog ka at medyo napuyat ka sa pagdulog para sa lahat, yun ay isang sakripisyo para sa lahat. Buhay po ba ang Diyos? At kung ikaw naman ay napuyat dahil sa pagsasakripisyo mo na maghapon nagtrabaho ka at napuyat ka pa dahil may sakit ang halimbawa, kabag-anak mo, parang hindi sakripisyo yun para sa Diyos, kundi pantaong gawa. Amen po ba yun, Mami Beth? Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa bawat lingkod, lalo na po ang ating mahal na Apo Kunching, isa po ako sa buhay na patotoo. Gusto ko po siyang isample. Nasa sakripisyo po na ginampanan po niya sa paglilingkod sa ating Panginoon ay sadyang wala pong pasubali. Buhay po ba ang Diyos? Nang dumatal po sa punto na may sakit, ayan po, yung mga kapatid ko po nagkakasakit, kami po nagkakasakit, na andito pa rin po para tumupad sa ating Diyos, isang sakripisyo po yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, masarap sapagkat hindi mo hihingan ng kapalit kung ano yung sakripisyo mo eh. Sapagkat inuna na ng Diyos na ibigay sa'yo at itong ginagawa natin, ito'y bayad na lang. Amen po ba yun? Ibinabalik lang natin sa Diyos sapagkat ang ginagampanan ng Diyos ay walang liban, minutos, segundo ng ating buhay. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Kailangan pa nagsakripisyo ka, may paninindigan ka eh. Buhay pa ba ang Diyos? Opo, paninindigan pa rin. Sapagkat hindi maaari na tinanggap mo ngayon dahil nasarapan ka. Kaya sumisigi ka. Subalit hindi habang panahon ay sarap. Sadyang may ipatutupad at ipahihintulot na may gagaganap na hindi masarap. So ngayon mo matitest ang sakripisyo mo kung totoo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat hindi ka maaari magsakripisyo na makikinabang ka lang. Kailangan minsan masaktan ka rin. Buhay po ba ang Diyos? At yun po dinaranas ng mga lingkod. Amen? Opo. Dinaranas po ng mga lingkod na sabi ko nga, yun yung bata na yon, isa yung buhay na patotoo sa akin ng Diyos. Alam po ni Nanay Myrna, saksi po siya kung paano po yung itanaas sa Ama nang muntik-muntikan na po siyang mamatay. Subalit salamat sa Ama na sa kaganapan na pinasisilay niyang mga hiwaga sa bawat araw. Buong pag-ibig na tinatanggap po naming lahat, lalo na po ako. Yun po yung dahilan na ang sakripisyo ay hindi mo dapat yung babaliwalain o hindi mo dapat pagsawaan na magsakripisyo para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, sakripisyo, halimbawa, nagsakripisyo ako para kay Tita Mayet. Hindi ko hihintayin na yung sakripisyo na yun, babayaran niya sa akin ng sakripisyo din. Hindi ko yun hihintayin. Kundi ang ilalaman ko sa isip at puso ko at nilalaman ko sa isip at puso ko, yung sakripisyo ko na yun sa kapwa ko, ibinigay na sa akin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? So, sa madaling salita, walang lugi. Bakit sasakit ang loob mo? Buhay po ba ang Diyos? Walang lugi. Dahil, kaya natin ginagawa lahat yun, dahil may pag-ibig natin tinutupad, dahil ang ginawa ng Diyos sa ating buhay ay buong pag-ibig din niyang pinaganap. Buhay po ba ang Diyos?
Ayun po, mga kapatid, ang para sa akin ang sakripisyo, sabi nga ni Mami Beth, sagrado yan eh. Ah, malalim, malalim. Hindi pwedeng sabihin lang. Kailangan may salita at may gawa. At higit na kailangan may gawa, sapagkat kahit hindi mo sabihin ay kayo nagsasakripisyo, mararamdaman ng hinahandugan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yun po ang masasambit ko po na kahit po ngayon, pinupuri ko ang Ama. Sabi nga ni Mami Beth, hindi ka mapapayat ng kalaban. Totoo po, hindi ako mapapayat ng kalaban. Talaga, hindi talaga. Hindi ako mapapayat ng kalaban. Sabi ko, Ama, ang lakas-lakas mo. Sabi ko, sa mga ginagampanan ko po itong hinihimay-himay ko hanggang tanghali bago ako tumungo sa'yo, kung bilang pagkatao, lupay-pay na ako. Kahit may nararamdaman ako sa likod, sa balakang, sa paa, sa tuhod, hindi ako pwede manghina. Amen? Bakit? Matutuwa ang kalaban eh, pag naghina ako. So balit, dahil malakas ang Ama na aking pinaglilingkuran at sa katauhan natin mahal na Apo Kunching, ay ginamit upang sa dakong ito ay mahirang at magpakilalang lubos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang katauhan. Malakas ko siyang nakilala, kaya hindi ako magiging daan para manghina ang aking nakilala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, purihin, dakilain ng ating Panginoon, masarap. Totoo po yun. Sobrang napakasarap. Kaya sa bawat araw, lagpas na naman ako, Mami Beth. Akin singalan na po. Purihin, purihin dakilain ng Ama. Habang may buhay, may pag-asa. Hanggang may paraan, gumawa ka. Habang ang Diyos ay umaayon sa'yo, magalak ka. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Tita Maris. Ang talaga pong napakadakila ng Ama, talaga pong siya lang ang pag-asa natin. Dahil sa pag-ibig po sa Kanya, ibibigay po natin lahat ang magagawa natin alang-alang sa Ama. Ang susunod po ay si J.R. Cao. Salamat pong muli, mahal na Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema, no? Pag-ibig. Laging hinahanap sa atin ng Diyos yun eh. Kaya lagi po niya pinag-uulit-ulit. Subalit may sakripisyo. Dinadampihan ko po ng Quezon City at Magno habang ako'y nakikinig. Kasi po yung pag-ibig na may sakripisyo. Sabi ng Banal na Espiritu, magagawa mo lamang daw po sa kapwa mo yun kung sumasa iyo ang Panginoon. Totoo po ba yun? Opo, napakahirap pong gawin bilang tao. Subalit nagtuturo ang Panginoon na sabi nga yung pagmamahal natin sa ating kapwa na sa tuwin na gustong mangyari ng Panginoon. Pero para sa akin po, ang binabahagi sa akin, yun nga pong unahin nating mahalin ng Panginoon sapagkat siya ang magtuturo nung pagmamahal na dapat na ilaan natin sa ating kapwa. Amen po ba? Sapagkat yung pong pagmamahal na may sakripisyo, nagmamahal ka ng tao na sa kabila ng hindi niya iniintindi yung pagmamahal mo, alang-alang sa Panginoon, nagagawa mo po yun. Hindi po dahil sa sarili mo, kundi dahil sa Panginoon. Kaya yun po ang masasabi ko na talagang dapat unahin natin ang Panginoon. Sapagkat para sa akin po talagang siya ang magtuturo ng pag-ibig na may sakripisyo para magawa natin at magampanan natin. Sa bawat tumitindig po na sinasabi nga yung pag-ibig na may sakripisyo na yon, yun lang po ang maibabahagi ko. Ang Diyos ang mabuting tagapagturo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu kung paano nga maibibigay natin sa ating kapwa yung pag-ibig na walang hinihinging kapalit at may sakripisyo. Kagaya po halimbawa nga nung ginagampanan halimbawa ko yung aming mother of the house na meron siyang mga ginagampanan. Bakit na ginagampanan yun? Hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil may atas at nandahil sa Panginoon. Ganun din po yung sa akin naman po, para sa akin, nagagawa ko po yung magbigay sa aking kapwa sa yung pag-ibig na napakarami pong bagay na
pagbibigay natin sa ating kapwa, yung pagmalasakit ka na ibigay mo yung bagay na ibinigay siya ng Panginoon, na yung halimbawa, yung mga kapatid nating wala rito, na alam nating hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, pagka na ibinigay natin yon, na hindi man tayo unawain, ang mahalaga sa Panginoon na ibahagi natin sa ating kapwa yung bagay na ibinabahagi niya. At hindi man niya tanggapin, nalulugod pa rin sa atin ng Panginoon. Sapagkat yun po ang katotohanan, kapag ka po inuna natin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, marami po siyang pwedeng ituro sa bawat isa sa atin. At yun po ang itinuturo sa dakong ito sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kagaya po nung ginagawa ng mahal na Apo Kunching, pinagdinilayan ko sa malalayong dako, wala namang. At saka yung mga kapatid na nasasama na nagsasakripisyo ng mga panggasolina, lahat. Yun po isang pag-ibig sa Panginoon. Bakit po sila nagsasakripisyo? Sapagkat yun po ang ibinibigay sa kanila ng Panginoon. Pero batid ko naman po sa kabila po ng pagsasakripisyo, iba ang ibinibigay ng Panginoon. Na alam ko po nararamdaman nung nagiging tapat na lingkod, na kung paano sila tumatalima, nandun yung bahagi ng Diyos na mahirap ipaliwanag sa hindi makakaunawa, na kailangan mabuksan tayo, buksan tayo ng Panginoon, sapagkat kapag kapon nabuksan tayo, napakadali pong unawain ng bawat ibinabahagi sa atin. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Salamat, Jake. Ang susunod po na magbabahagi, ito po isang nagsasakripisyo din na sa layo ng pinanggagalingan niya, na nakakarating dito sa Dambana bilang pag-ibig sa Diyos. Si Josie Tulfo po. Magandang umaga po mga kapatid ko. Kumusta na po kayo? Nagsakripisyo po tayong lahat, ano po? Dahil narito po tayong lahat. Yung iba po nahirapan pumunta rito, siguro walang sasakyan. Yung minsan naman naghihintay ng aangkasan. Hindi po ba sakripisyo po yun? Pero kung may pag-ibig, may sakripisyo. Lalong-lalo na po ang pagtanggap ng isang bagay. Nasasabihin natin lalo na sa ating pananampalataya, yung pagtanggap ng isang hinirang na kagaya ko po, kagaya po namin lahat, marami pong sakripisyo ang kasama ng pagtanggap. Sapagkat minsan po ang pagtanggap ay may yung mga tunay na yung mga hindi tunay na nagtumanggap ay mayroon lang po yung panahon. Yung minsan tama lang sa isang buwan, minsan naman 2 linggo lang, ayaw na. Pero clinic-claim naman nila na sila ay tumanggap. Hindi po ba? Pero kung sasabihin po natin isang hinirang ng kagaya ko po, marami po akong mga sakripisyo, marami po akong iniwanan. Sapagkat kung minsan po, kung hindi niyo ako nakikita rito po, at marami po kasing hatak-hatak. Maraming pinaglalaanan na kung minsan sabi ninyo yung dito kayo, minsan sabi ninyo, sasamahan ninyo ako, ganun po. So ang sakripisyo yun, naglalaban ang aking isip kung makakarating ba ako rito o hindi. Pero sinasakripisyo po ang aking pagpili minsan na dito po ang pinipili ko. At yun po ay isang sakripisyo ko kahit na po nagagalit na po sila sa akin na hindi daw ako tumutupad sa pangako. Pero dahil sa sakripisyo po na yon, na lalo-lalo para sa aking kalooban, masakit po yun dahil sa sinakripisyo ko po yung mga mahal ko sa buhay upang makarating ako dito. Pero mas mahal ko ang Diyos. Kaya dito po akong pinili ko. Sapagkat ang Diyos nandyan lang, kahit anong oras mo tawagin, kung anong oras mo siyang kailangan, andyan lang. Pero ang mga tao, sasabihin nilang sa panahon na yun lang, sasabihin nila, bakit gano'n, hindi ka na pumunta, hindi ka na. Pero pag hindi ka na nila kailangan, sasabihin pa ba yun na namimiss ka nila, na bakit hindi na ako pumunta, gano'n. Pero ang Diyos, kahit anong gawin nyo, kahit ang Diyos, sasabi nga ng Diyos, hindi tayo kailangan.
Ang Diyos hindi tayo kailangan. Ang Diyos ang gusto niya tayo. Tayo'y mapa sa Kanya. Ang tao, kung kailan lang tayo kailangan, di po ba? Pero ang Diyos hindi. Tayo, kung tayo gustong gusto niya tayo, mahal na mahal niya tayo. Kaya gumagawa siya ng paraan na tayo ipapakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. At tayo naman, nakikita natin na yung sakripisyo na ginagawa natin sa ating kapwa, alang-alang lamang sa ating Diyos na buhay. Amen po ba yun? So mga kapatid, lalong-lalo, pag kayo po ay may tinanggap na, kagaya po sa inyo, tinanggap ninyo si Apo Kunsing, tinanggap ninyo ang Banal na Espiritu, panindigan po natin yun. Hindi po yung tayo-tayo lang ang gumagawa. Dapat yun naririnig na ang tinig ng Banal na Espiritu, na tayo ay mahal na mahal niya. Gustong-gusto niya tayo. Hindi tayo yung pupunta tayo hanggang ngayon lang. Bukas, makalawa, wala na naman. Kagaya ko minsan. Pero ang sakripisyo po ay napakahirap pong gampanan kung walang pag-ibig. Kung hindi po ninyo iniibig ang Diyos, hindi po kayo makakarating dito. Amen po ba yun? Pero dahil sa minsan po pili-pili niyang sitwasyon. At pag minsan po may mga noon pong natinanggap ko na magiging alagap ko at sinabi po na hinirang na ako, marami na po akong iniwanan. Marami pong sakripisyo. Kung tutusin po ay hanggang ngayon, lumalaban pa rin ako upang maiwan ko yung mga sakripisyo, yung mga dapat na isasakripisyo ko dapat sa mga panahon ito. Minsan po may mga sanlibutan na nandyan po, umaano pa rin sa akin, kumahatak pa rin sa akin. Pero sabi ko, dahil sa pag-ibig ko, isasakripisyo ko lahat ito. Dahil sa pag-ibig ko sa Diyos, sa pag-ibig ko kay Apo Kunsing, na siya ang naging daan. Siya ang tao na nakita ko, na ang Banal na Espiritu yung sumasa kanya, na siya ang nakikita ko na maging halimbawa na naging magsakripisyo ako. Kaya Apo, hindi ko po talaga maipagpapalit ang lugar na ito, ang aking mga kapatid, ang aking mahal na Apo Kunsing, aking mahal na Apo Kunsing, sapagkat sila po ang nagpabago sa akin. Sapagkat ang mga sakripisyong ginawa ko na po sa mga tao, wala akong nakuhang kagayang kagalakan, katahimikan na nagtatamasa ko po ngayon na bigay ng ating Ama sa langit. Kaya po kung minsan ang pagsasakripisyo ko ay nais ko po ang wala pong nakakabigay sa akin ng tugon, kundi sa dakong ito lamang. Kaya sana naman kung yung mga hindi ko napapagbigyan at tamang-tama po sa ating tema yung sakripisyo. Masama po ang aking loob kung hindi ko napapagbigyan sila, pero alam naman po nila na pag sinabi ko pong nandito ako sa dambana, hindi na nila ako sasagutin, hindi na nila sasagutin yung text ko. Hindi ko na alam kung ano ang mga nasa isip nila. Pero sinakripisyo ko sila. Dito ako tumungo. Kaya naway, ang Espiritong Banal, mabigyan pa ako ng strength na lumaban. Kung hindi man nila ako maintindihan, dalang araw, maintindihan din nila ako. So sana, at naway sila naman, ay makaintindi rin kung ano ang ginagawa ko ngayon. Sapagkat ako na rin po ay nag-iisa, na umalis na po silang lahat. Kung minsan, bakit pa hindi na sakripisyo yun eh. Yung nakikita na nag-iisa ako, tapos sasabihin pa nila sa akin na doon ka na naman, diyan ka na naman. Hindi sakripisyo na sa Panginoon yan eh. Dahil tinanggap ka eh. Kaya, sana naman maintindihan nila ako ba araw. Dahil wala naman nagagawa sila kung ano ang talagang gusto ko.
At ito na po yung tinatawag ko na dumating na po yung punto na last decade ng buhay ko. At wala na po akong dapat gawin, kundi maglingkod at magmahal sa ating Panginoon. Maraming salamat. Salamat po. Wala pa po ang mahal na apo. Tatawag po ako ng isang tagasunod na pwedeng magbahagi na pag-ibig at sakripisyo. Lalapitan ko na lang po, hindi ko po alam kasi ng pangalan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pag-ibig po sa Panginoon. Inakay po ako ng Panginoon dito dahil sa aking karamdaman. Niloob niya po akong magkaroon ng karamdaman para po makarating sa dambana. Kasi po, nagnilay po ako. Ganun po pala niya ako kamahal, kaya niya ako inakay dito. Kasi po noon, alam ko pong may Panginoon, pero hindi ko po siya ganun kakilala. Nung pong akay niya ako dito, doon ko po lubusang nakilala siya. Kaya ganun po pala niya ako kamahal, kaya niya ako inakay dito. Bilang balik naman po sa pag-ibig niya sa akin, mula po nung nakarating ako dito, araw-araw na po akong nagpupunta. Kasi po dito, damang-dama ko po ang pag-ibig niya sa akin. Kaya, ayun po, mula po noon, sa araw-araw po, ang dalangin ko sa kanya, kalooban niya ang maghari sa akin. Para po hindi na ako magkasala pa at tuluyan ko po siyang madama sa buhay ko sa araw. Yun lang po at maraming iba. Salamat kapatid. Kaya niya ikaw ang inatasan na para salita rito para kasi dahil ibig niya sa iyo. May isa pa po akong para alayan tayo ng kanta, si Tita Pilar. Tita Pilar. Buhay pa bang Diyos? Nantok na po ba tayo? Panggising lang po yun. Upang paglapas po ng ating minamahal na Apo Conching, gising na gising po ang ating diwa. Amen po ba? Kay sarap pong damhin ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Subalit, sabi nga, bago mo kamtin yan, kailangan meron ka munang isakripisyo. Tulad ng sabi nila Mami, nila Tita Beth, kung paano ang ating Apo Conching ay naalin ang kanyang sarili. Yan po ang kanyang napakalaking sakripisyo. Kaya salamat sa Ama, may isang Apo Conching na nagsakripisyo. Para po sa ating lahat ang awiting ito, nang nadama ko pag-ibig ng Ama, lupa man ay langit na rin. Amen po ba?
Damhin niyo po. Nakita ko ang tunay na pag-asa. Naramdaman ang tunay na ligaya. Mahal namin ang iyong hindi kalilimutin, pagkat sa piling mo'y wala kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri ng bawat dalangin, dahil sa'yo lumaman ang langit na rin. Umasa ka, ikaw isipin, pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal namin, Panginoon, kami iyong mahalin, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin, papuri ang samo dalangin, dahil sa'yo lupaman ang langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin, papuri ang samo dalangin, dahil sa'yo lupaman ang langit na rin. Dahil sa'yo lupaman ang langit na rin. Salamat po. Nawa po, gising na po ang lahat. Salamat po, Tita Pilar. Napakaganda ng kanta. Sa may langit rin. Totoo po yun. Ang susunod po na magbabahagi, tatawag po ako ng yung pong tagasunod. Lalaki naman po.
Hindi. Magandang umaga po sa hapong ito, mga kapatid. Ikukumpis ko na lang po yung kabiyak na puso ko dahil hindi po siya makapag-share. Kanina ko pa po gusto na mag-share din. Subalit, okay na rin po sa akin na hindi dahil ang lahat po ng nasa sa isip ko ay nasabi na po lahat ng mga nauna. So, kontento na po ako doon na hindi man ako makapaghayag ay mayroong ginamit ang banal na espiritu para maihag yung mga malalalim na salita. Talaga pong ang pag-ibig ay kaya kalaki pang sakripisyo. Dahil kung wala po ang pag-ibig, hindi nyo magagawang magsakripisyo. At kung hindi kayo magsasakripisyo, wala rin pag-ibig. At tama din po na ang sakripisyo ay may mga sangkap din po. Na tulad ng sinabi ng aming mahal na mami, kailangan yung pride, nasa isip ko na po yung kanina. Subalit, purihin ka, ma, na sa pamamagitan ng aming Mami Marisa ay naihayag niya yung mga nasa sa kalooban ko rin. Sadya nga po ang lugar na ito ay isang espiritu. Purihin ka, ma. Ganon din po ang pahayag ni Tita Beth na napakadami na rin po niyang isinakripisyo. Lahat po tayo na tagasunod, pasyente, napakadami na po natin isinasakripisyo. At nawa po ay magkaroon ng buhay ang lahat ng iyon upang makagalak sa ating banal na espiritu. Ang sakripisyo po talaga, iyon ang number 1 na magagawa ng bawat isa sa atin upang sa ganoong paraan maibalik natin sa banal na espiritu ang sakripisyong ginawa din niya para sa ating lahat ng mga anak niya dito sa lupa. At ang pinaka mahalaga po sa lahat na dapat nating makita at madama lahat ay yung sakripisyong ginawa sa atin na ating mahal na Apo Conching. Dahil isipin po natin lahat, sino po ba tayo? Para isakripisyo niya ang lahat-lahat sa buhay niya, sa pagkatao niya, para lamang makaganap siya o magampanan niya ang tungkuling inaatas sa kanya ng banal na espiritu. Sino po ba tayo para handugan niya? So, ibigay po natin yung katapatan para sa ating mahal na Apo. Yung pahalagahan po natin, yung mga sakripisyong ginagawa niya. Kaya po, kung maaari, ang tingnan natin yung talagang ginagawa niya para sa ating lahat. Sino po ba sa atin ang makagagawa ng kanyang ginagampanan? Wala po, diba? Dahil una po, yun ay talagang atas sa kanya ng Panginoon. Kami pong mga alagad niya na hinirang, ang magagawa lang po namin sa mahal na Apo ay yung makiisa sa kung ano yung talagang layunin niya. Kaya kami rin po mga alagad ay nagsusumikap na magawa ang mga bawat pag-aatas sa amin. At talaga po lahat tayo meron sakripisyo. Kaya po, yun na lang po ang ipagpatuloy natin na maging maganda ang kahinatnan ng lahat ng sakripisyong
ginagawa natin. Dahil unang-una, para po iyon sa Panginoon. Maraming salamat po, Tina. Salamat. Wala pa rin pong mahal na apo. Totoo po yun, ano po, kung wala po talagang mahal na apo, hindi po natin alam kung saan tayo pupunta. Kasi po ako'y nakilala ko rin po ang mahal na apo, dito ko lang po din nakilala ang Diyos. Kung paano ang pag-ibig sa kapwa mo, parang inalay mo na rin pala sa Panginoon. Kaya lahat po tayo ay kailangan may pag-ibig tayo sa kapwa. Lahat po sila na nagbahagi, napakaganda po ng mga sinabi nila na talagang pag-ibig na may halong sakripisyo. Lahat po sila nag-sacrifice dahil sa pag-ibig po sa Diyos. Meron pong magbabahagi. Kanina ko pa ho gusto talaga magbahagi, kaya lang baka may bagong gustong mag-share. Kaya, since wala pa mahal na apo, kasi noong last week, mga isang linggo siguro ako hindi nakapunta rito. Pag sinabi kasi sakripisyo, lahat pag sinabing pamilya, na pinaliwanag ni Mama Beth, talagang medyo may kurot ho sa puso ko. Dahil parang bumabalik yung sakripisyo sa magulang, pamilya o kapatid. Talagang puma-flashback ko sa akin kasi nung nakakaraan linggo, yung kapatid kong kay Buti, meron na namang ginawang hindi. Sabi ko nga sa nanay ko, ano bang klase yung mga anak dumating sa... Pare-pares naman ang aming mga magulang. Isa naman ang aming kinakainan. Sa anim naming magkakapatid, siguro po ako nula ho nung pagkabata, ako masunuring anak. Kasi nga po ayoko kasi magagalit yung nanay ko, tatay ko kasi lahat kami kagagalitan. Kaya kung pag may inutos, ako na agad ang gumagawa. Hanggang sa pagtulong sa kapatid, sasabihin ng magulang mo, ganon. Siyempre, ikaw mabait na anak at nakakaunawa, ibibigay mo naman. Sasabihin ng nanay ko noon, huwag ka mag-aasawa ng maaga. Kasi nga, tingin mo, nag-asawa ng maaga. Pero nakagraduate ho ako ng high school, ang ibinigay sa akin ay bata. Dahil maga nga nag-asawa, magpapalaki ng anak. Huwag ka muna ikang mag-aral. Tulungan mo muna kapatid mo dahil naghahanap buhay. Sabi ko, nung bata ako, hindi naman manika binigay sa akin, kundi bata. Nung hindi man lang ako nakapagbinigyan ng laruan na luto-lutuan kasi talagang kardero ang hinuhugasan ko. Siyempre, bilang isang anak na ikaw nakakaunawa, talagang uunawain mo na lang. Kaya hanggang sa dumating point na ang mga kapatid ko maaga nag-asawa, inisip ko na hindi pwedeng gano'n na lang. Kaya ako yung time na nagpursige na makapag-abroad dahil sabi nga ng mahal na apo, kapag ang magulang mo, walang kakayahang abutin ang pangarap mo o tulungan ka, kailangan ikaw na anak mismo ang gumawa. Kaya naman po, kasi kung susundin ko magulang ko, kung ikaw ay kayo makapag-abroad na walang gastos, ay mag-abroad ka. Meron ho bang nag-abroad na walang gastos? Kaya ako nagpursige dahil para makatulong nga sa pamilya. At ginawa ko naman ho lahat. Bigyan mo ka ng hanap buhay mga kapatid mo para hindi namang hingi sa'yo. Dahil mga maaga nga ako nag-asawa, binigyan ko naman. Bigyan mo ka ng tirahan na hindi kayo sama-sama. Binigyan ko naman. Tapos meron ko isang kapatid na sumunod sa akin na sabi ko nga hindi na natuto sa buhay. Naganap na, pinaalalahanan naman ng magulang, bakit hindi pa rin matutunan? Paulit-ulit na ginagawa. Kaya sabi ko sa kapatid ko, at napag-isipan ko rin, ganun nga siguro yung mula pagkabata, pag ikay sutil sa magulang at hindi ka sumunod, sa pagkakaedad mo, paulit-ulit yung karanasan mo sa buhay na nangyayari sa'yo. Bilang ng mga isang kapatid, ako sa totoo lang kung ala ako sa Panginoon, lagi na lang ko araw-araw galit. Kaya lang, minsan kailangan kong magalit para maunawaan nila, pero hindi pa rin maunawaan. Katulad nga nung papunta ho ako rito, hiningi pa maypay ko sa nanay ko. Kitang-kita ko sa mukha ng nanay ko na nalulungkot, nahihirapan dahil doon nga ako sa mga kapatid ko.
Kaya lang ho, bilang anak na rin, wala na rin ako kakayahan magbigay na katulad nung dati. Kasi marami nang, siyempre, papaaral ka ng anak, may mga iba-iba ng problemang nangyari. Lalo ngayon, talagang baksak ang palitan ng pera, lahat problema ng OFW yan. Sabi ko, nga ho noon, nung ako isang OFW, kung pwede nga lang ho, pag 6 na buwan, uuwi ka na. Kung pwede nga lang, iabot ko na lang sa airport yung pera ko, yung sinweldo ko, saka iulta ko na aeroplano. Sabi ko, nung ako yung nag-abroad, ang isang OFW, sa totoo lang, talagang mahirap po. Mataas pa lang aeroplano, iniisip mo na yung plano mo. Ala kang plano sa sarili mo. Magulang, kapatid lang. Lalo't kung dalaga ka, yung sa'yo, wala. So, nung dumating na yung time na yun, salamat sa Diyos at ibinigay na tupad naman lahat yun. Kaya lang sabi ko nga sa kapatid ko, sa mga magulang ko, bakit ganyan ang klaseng mga anak ang lumabas sa'yo? E pare-parehas naman kaming mga anak mo. Bakit sila ganon? Sabi ko nga sa kapatid ko, hindi nyo ba naiintindihan at nauunawaan na sinasabi sa inyo? Kaya nga sabi ko po sa anak ko, anak, sabi mo ako isang isip bata mong mami. Pero siyempre ho, ako kasi, bumababa ako para sa anak ko. Hindi ko pinaano na kimatas ako, mami. Dapat sundin. Kung ako dapat, pag ako isip bata, alam mo naman yun, naglalambing ako sa'yo. Pero pag kailangan ko maging mami sa'yo, dahil ako hindi naman kita sasabihan na makasasama sa'yo, sundin mo ko. Di ba may mga magulang na inaano sa kapahamakan ng mga anak? Pero kung ang magulang mo naman na inaano ka sa mabuti, sabi nga, sumunod ka muna. Eh yung mga kapatid ko, sumuway na, hanggang ngayon, sumusuway pa rin. Kaya pag nakikita ko po sila, totoo lang mo ako'y nalulungkot. Pero sabi nga, hindi naman ako Diyos para lahat ay magampanan ko, magawa ko. Ngayon nga po ako'y papunta rito, sabi ng anak ko, Mami, ako'y mag-aaral sa Maynila. 200,000 daw, isang loob ng isang taon. Sa totoo lang ho, nising ko sa pag-aaral ng anak ko, wala ho akong ipon. Sabi ko nga ho, ang credit card ko na lang, ang bangko ko ang Diyos. Kasi mayaman ang Panginoon ng ama ko. Kasi sa totoo lang ho, kahit man ho ako'y nalulungkot dahil hindi ko ho nagawang mag-ipon. Kasi nga ho, yung pagtulong nga ho sa kapatid ba't nga ba hindi maitakwil? Sabi ko nga ho minsan. Minsan tinanong ko ho to, medyo hindi nyo nasagot Ano ba, kasi wala ang mahal na apo, na ngayon nandiyan ang mahal na apo, baka sakaling masasagot na. Ano ba ang hangganan ng pagtulong sa kapatid at magulang? Hanggang saan lang ba pwede mong ibigay? Kasi pag dumating na yung konsensya mo, sa totoo lang, kahit barya na la pera mo, iaabot mo pa. Kasi maaawa ka. Kaya yun ang iiwan kong tanong sa mahal na apo. Hanggang saan ba ang pagtulong lang sa magulang at kapatid kung ikaw may sarili ng buhay at pamilya? Yun lang po. Salamat. Salamat, kapatid. Binigyan. Meron kang binigay sa'yo ng Diyos ang pag-ibig, pang-unawa. Kasi kahit ano ginagawa sa'yo, parang inuunawa mo pa rin siyang pilit. Pagmamahal niyo sa kapatid. Ewan ko lang kung hanggang saan ang hangganan. Maraming salamat po sa mga nagbahagi.